Maraming salamat po, Sis Karen. Uh, Before po tayo magsimula, manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ang mga nagpapasalamat sa oras na to na kami po ang ay muli mong tinipon para po ang maitaas ang pangalan at pag-aaral ng iyong salita. Hilin po namin, Ama, ang iyong patnubay. Hilin po namin, Ama, ang iyong paunawa na galing sa iyo. Nang sa gayon, Ama, ang aming pag-aaralan, naiintindihan po natin ng lubos. Nang sa gayon po ay amin po itong may apply sa aming araw-araw na pamumuhay. Panginoon, ikaw po mapupurihan. Ang lahat ng dinig namin sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ipagsabi na. Amen. Muli po, isa po magandang umaga sa ating lahat. Sa atong mga kaigsuunan, naadiha sa South, may buntag sa atong tanan. Amen. Sa ating mga kapatid, sa lahat po magandang umaga po. Now, I'll be speaking. Ngayon po, Ama, po po ay at ngayon po ay ating pag-uusapan ang isang bagay na napakahalaga sa buhay ng isang tao. Isang bagay na minsan, tinatanong natin sa sarili, ano bang meron siya? Ano ba ang kinakain ng meron siya? Bakit parang lagi siyang panatag? I'll be speaking about peace in all situation. Kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Kapayapaan sa lahat ng panahon. Amen. Ngayon, makikita natin there are people na nakaka-experience pa rin sila ng peace despite sa kanilang circumstances. Actually, when I was doing this, yung ginagawa ko itong ituturo ko na ito, and then testing agad ako, no? Actually, now I'm here at the hospital. At hospital yung aking bata, but still responsibility sa ating Panginoon. Amen, magpapatuloy. Okay? And this space na ito, nandiyan, nasa kalikod ko yung aking anak, naka-IV siya. Now, in this space na ating pag-usapan niya, isa, space na kahit na nasa sitwasyon tayo, mapanasa laya, mapanasa loob man tayo, ay mararamdaman natin ito. And sometimes matatanong natin, sabi, maka-encounter tayo ng isang taong ganito na despite puno siya ng problema, puno siya ng testing sa kanyang pamumuhay, nagagawa pa niyang luminti, masaya pa rin siya, makikita natin na may kapanatagan siya, may kapayapaan siya sa kanyang sarili. And then we ask, saan kaya nakakasumpong ang taong ito ng kapayapaan? Anong klaseng kapayapaan meron ba sa kanya? At bakit sa kabila ng maraming pagsubok, patuloy pa rin siyang nakikita pa rin na siya ay may kapayapaan sa kanyang sarili? Ngayon sa ating pag-uusapan sa oras na to, we will try to answer these questions. Una, saan kaya tayo makakasumpong ng kapayapaan na kahit tayo ay makaharap sa problema o mga pagsubok, hindi ito nawawala? Ikalawa, anong klaseng kapayapaan ito at kanino nanggagaling? Ikatlo, anong kailangan natin gawin? Nang sa gayon, magpatuloy na maranasan natin ang kapayapaan sa ating sarili. First is, ang kapayapaan, amen, na kahit anumang sitwasyon meron tayo ngayon, ay kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Ang kapayapaan na kahit anong sitwasyon naroon tayo ngayon, ay ang kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Heso Kristo. Anong sabi niya sa John chapter 14
verse 27, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo, hindi ito, I just want, because kung bigyan natin ito, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Amen. Di ba, makita natin na this peace comes from sa ating Panginoong Yeso Cristo. Kapayapaan na iba ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Ano ba klaseng ito? Bakit ito naiiba? Yan ang tanong, bakit ito naiiba at hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo? Amen. Let us look sa Philippians chapter 4 verse 7. Amen. Ang sabi niya rin po, kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y nasa Kristo at ang kapayapang ito ay hindi kaya unawain ng tao. This, okay, mas makikita siguro divine peace na sinasabi. This divine peace is beyond, sinasabi natin, human comprehension. Hindi kayang abutin itong kapayapaan na ito ay hindi kayang abutin ng isipan ng tao. Kaya ang tao pag may isang bagay hindi niya kayang maintindihan masyado, he will come up to these questions. He will come up sa question na bunga ng kanyang amazement. Amen. Na we still experience, what do you call this? Ano ba sa Tagalog? Yung tranquility na sinasabi. Kapanatagan, calmness, despite hindi maganda ang sitwasyon na kung nasaan tayo. Amen? Na itong peace na sabi niya, hindi kaya maunawaan ng tao. At ang please, itong kapayapaan na to, listen to this mga kapatid ha. Listen to this. Ang kapayapaan na to will guard our hearts from worries and anxiety. Itong kapayapaan na to, but what you call, will guard ang ating puso. Amen? Sa pag-alala at saka sa pagkabagaban. Kaya ito ang magandang, ito ay kasama when we start to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen. It will guard our hearts and mind. Why? Because it will remind us that the God we serve, that the God we accepted, amen, is a God who is in control of everything. Amen. Amen. It will remind us, ay, kaya pala ko. Kaya yung mga inisip natin, we sometimes, especially mga inmates, we are uncertain about our future. Minsan inisip natin, ano na lang kaya magiging buhay ko, ano kaya magiging buhay ng aking pamilya, ano kaya ang naghihintay sa akin, ano kaya magiging resulta ng aking kaso. That way, start to have this anxiety, we start to have this experience na nag-overthink tayo. Diba? Lagi, matagal na ako rito, bakit hindi natutuloy ang aking kaso, puro postpone na lang. Minsan we came up to conclusion na sana matapos, masentensya na lang kung matapos na lang itong kaso ko para alam ko na lang kung ilang taon itong ilalagi ko rito. And these things ay hindi nagkakaroon ng hindi magandang epekto sa atin. Nawawala yung kagalakan. Kung ang kagalakan mo lang ay galing sa mga bagay-bagay, especially sa mga worldly things. Pag nakaranas ka na ng mga ganito, your heart and your mind nagsisimulang maging magulo. But when this peace ay nasa sa inyo, and sabi nyo, God is in control of everything, dumarating yung positive na nangyayari sa buhay natin. Bunga ng kapayapaan. Pag ikaw ay makapayapaan, nagiging malinis din, nagiging panatag din ang ating isipan. Darating na ka, di ba, darating lang din ang panahon, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Darating lang din ang panahon na papalayain ako rito ng Panginoon. Di ba? Darating lang din yung panahon
na matatapos din itong problema ito. Darating ang panahon, magsasawa rin sa akin itong jail na ito at palalayain niyo. At mayroong pag-asang naghihintay na sasabihin na darating ang panahon, babawi ako sa aking pamilya. Diba? These things are bunga because we know that God is in control of everything. At yan ang dahilan na nagbubunga ng kapayapaan sa ating mga sarili. Amen. Kaya wala nang mangyayari dyan na umaga pa lang. Diba? Hindi natin mag-iwasan na meron ka tayong mga kasama dyan sa loob ng palabiro. Diba? Bigla ka na lang bibiroin. Sabi, huwag akong biruin ngayon. Yung ako yung araw na mo kong bibiroin. Kaya ko muna magsalita dito lang muna ako sa nasasabi pa natin hindi araw-araw pare-parehas ang ugali dito sa loob. Dahil may araw na parang okay lang, may araw na parang ang bigat-bigat, may araw na parang may araw na isip ka ng isip. But these things will be overcome by us if we realize that the God whom we are accepted, whom we are serving, is in control of everything. Diba? Kaya yung sa pamilya ko, ano kaya, diba, minsan marating, ano kaya ang kinakain ng pamilya ko roon? Ano kaya ang kinakain ng, kumusta kaya ang pamilya ko roon? Especially, diba? Minsan hindi na tayo nadadala, ang understanding natin medyo nawawala, nagiging selfish tayo mismo. Pero hindi natin ang kailangan din nila mamumuhay, kailangan din nila maghanap ng buhay para sa sarili nila. Habang tayo na dyan sa loob. Kaya, pero, when we hold on, na-realize natin na ating Panginoon ay in control of everything, this peace na galing sa Kanya, kapanatagan na galing sa Kanya, we will receive it. At kanino ito manggagaling sa ating Panginoon Jesucristo na. Amen? Hindi ito galing sa anumang kayamanan na galing sa kapaligiran, but it is only through Jesus Christ. Kaya sa mga kapatid, especially sa mga kapatid natin na first time nilang nag-join sa Bible study na ito. After this, I will encourage you to accept Jesus Christ in your life. And why I'm telling this? Bakit ko ito nasasabi? Pastor, baka sinasabi mo lang yan dahil mapakadaling sabihin ng mga bagay. Better said than done. I'm telling this based din sa aking experience, mga kapatid. Nalaki ng pagkakaiba ng sitwasyon ko nung ako ay nasa loob before ko. Sa mga bisan, before na ako daw aton ang Panginoong Jesucristo sa akong kinabuhi. Ako after akong nadawaton ang atong Ginoong Jesucristo. It is the peace na kahit hindi magandang sitwasyon, you still have this joy pa rin sa sarili mo na nagagawa mo pa rin bumiti. You live na mumuhay ka ng may pag-asa araw-araw. Amen? Kaya, yan. Ang kapayapaan, ano ba yung kapayapaan na ito? Ito ang kapayapaan na galing sa ating Panginoon Jesucristo. Ikalawa, natin pag-uusapan. Paano ba natin mapapanatili ang kapayapaan na nasa sa atin? Ng bunga ng ating pakikipag-isa at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Let us read Philippians. Amen? Now let us learn from Apostle Pablo. Dito tayo, let us learn from Apostle Paul. Diba? Apostle Paul was ilang beses siya nakulong, ilang beses siya napili. Kaya from his experiences, we can learn something. From what he had written, we can learn something. Nang sa gayon, mga kapatid, we will do it also. Amen? Amen. We can learn from Apostle Paul in order for us also to apply it. Medyo these days, ang pinolohiya nga, mga kapatid, is hindi ko sinasabi maganda, but you compare it sa time ng sistema ng pinolohiya during the time of Apostle Paul and during our time now, inmates have a lot of rights. Diba? Marami tayong karapatan unless, diba? Set by the human rights.
unlike kay Apostle Paul ng panahon, but still, we can learn on how Apostle Paul nagkaroon pa rin siya ng kapayapaan sa kanyang sarili despite sa iyang sitwasyon. Despite po sa kanyang sitwasyon. Now, let us read Philippians chapter 4 verse 10 to 13. Ano ba ang ginawa niya na napanatili niyang may kapayapaan sa kanyang sarili sa kabila ng siya ay nasa pitan o sa kabila ng siya ay nasa hindi magandang sitwasyon. Nakita niya, lubos akong nagagalit sa Panginoon dahil muli ninyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kung lagi kayong nagmamalasakit sa akin, kaya kaya lang wala kayong pagkakataong maipakita. Ito. Hindi ko sinasabi ito dahil nanghingi ako ng tulong sa inyo sapagkat natutunan ko maging kontento anuman ang kalagayan ko. Next. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng bagay, lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man, gutom, sagana o salat, kontento pa rin. Verse 13. Kaya kung harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa amin. Amen. Diba? What can we learn from this? Paano nagpatuloy na naranasan o naramdaman ng Apostol Pablo ang kapayapaan na galing sa ating Panginoon, kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon si Kristo? Kung ating this is, makikita natin, natutunan niya mga kapatid ang maging kontento sa lahat ng sitwasyon. Kaya jail, I just want, gusto ko kayo mga kapatid, tayo mga kapatid, we look sa jail as positive. Do not look na tayo ay nakapiin, na pinaparusahan tayo. But alone us sa jail in order for us to realize and learn something. Kasi ang Apostol Pablo natutunan niyo during his time sa kanya ng pagkapit. And God, sa ating pagkapit, God will teach us something at isa rito ang pagiging kontento sa lahat ng pagkakataon. Contentment will allow, amen? Diba? Will allow us to experience peace continually. Amen? Diba? Peace that comes from finding contentment. Alam niyo ang pagiging kontento. Paano ba maging content? It's something like this. You become being thankful sa lahat ng pagkakataon. Diba? Hindi po tayo pagdating ng, these things are naging kasi minsan ng Pilipino. We are all Filipinos. Example na lang during the time of the pandemic. Why? Ito ang napansin ko. Kaliwat kanan ang ano mabang tag dito, yung binibigay na naka-plastic. Relief goods. Actually, mas nakaipon ako ng maraming bigas during the time of pandemic kaysa during the time na hindi pandemic dahil ako nung nag-isa ko ng buhay, kilo-kilo lang ang namuhay ako sa Davao for 8 years, single ako pag-isa ko sa pastoral house, kung bibili lang ako kilo-kilo. Amen. And now, these things, mas marami akong naipon during the time of pandemic dahil yung hinihiga kong pag ako pando ko, nilagay mo ng plastic. Abaw na, boulevard, at yung boulevard. Amen. Diba? May dilata, may mga pan, and yet these people around, sa kaman, hindi ko nang babanggitin, they say na, puro naman dilata, puro naman pan, imbis na maging thankful sila, dahil maraming dilata, hindi man, sabi ko, hindi man karne, hindi man manok, but still, it will be enough for us to survive sa panahon ng pandemic. Amen. Ganyan ang nangyayari, kaya ang tao, nawawala yung kanya
ang kanyang papanatagan sa kanyang sarili. Sometimes, bisan sa jail, kahit nandyan sa jail, minsan we come and we eat at bit, ano naman to, puro bulan, tuyo sa umaga, sa tanghali, munggo, kapag, magkano bang, we come up to question ourselves kahit hindi naririnig ng mga God, we question, magkano bang puno ng isang inmate sa isang kahit? Diba sabi na magpasalamat tayo, hindi ko sinasabi, but you know, peace and happiness will depend only sa attitude ng tao. Yung mapag-usapan din natin, kaya iba nawawala because imbis na sila pagpasalamat, nagko-complain pa sila. And sabi niyo ba, mali o hindi ang aming sinasabi, ba't nagiging bulong-bulungan yan? Amen? Nagiging bulong-bulungan yan. Diba? Pero, peace is finding contentment. Diba? Kasi hindi naman habang buhay mga kapatid that we will eat platters na darating hanggang time. As long as we stay in God, the peace of God will stay sa ating pamumuhay. And soon, we'll experience din ang sabi sa ang pag-uswag. Kung darating ang time sa paglaya natin, but we'll find contentment whether in total hindi naman palaging, sa buhay ng tao hindi palaging wala, there pa rin. Diba? Nung isa nga nag-usapay ng isang pastor ng kabila na pastor ng ibang church dahil malinis ang pumunta rin sa pastoral sa ating tampo. Kapag usapan ng ulam, sabi, mahirap pag palaging masasarap yung ulam dahil madali tayong makakauwi sa ating Panginoon. Tignan mo kaya, listen to this, yung mga kasama nyo dyan sa gym na laging nagbibigay ng adobot karne dyan, mag-ingat kayo, baka ibang intention yan. Diba? Puro arumba, puro tanggo, tampis na umbaw. Natinala na lang kasi hindi na lang siya natagin mo, naglalawal lang. Nadili pa lang, yung intention para pa. You know? Kaya, what is, ano man ang kulang? Diba? Yan ang itinuturo natin. And it is our children tayo pag nalagay. Alam niyo, before ako nakulong, hindi ako kumakain ng paksiw na siya. Pero nung nakulong ako, natuto akong kumain ng paksiw na isda. Dahil wala akong ulam. But you know, I learned to be thankful. We eat 3 times a day. Iba pa yung mga pat. Kaya yun, it's contentment is learned. Contentment is learned. Because what God wants us to learn contentment in order for us to experience the peace of God continually sa ating buhay. Amen? Diba? And peace and contentment comes from faith and attitude. Diba sabi ni Juan sa 13, sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things. Sa Tagalog, ano sabi niya dyan? Huwag kayong makakay. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. That faith in Christ, yung alam mo na ang Panginoon nagpapatatag sa it is just a matter of attitude and faith. Just remember mga kapatid, kung kayong bilis, ilang minuto na lang, and yung attitude minsan sa atin ang dahilan kung bakit nawawala ang Kristo. Because sa halip na maging thankful tayo, we became nagiging complainer tayo. But Apostle Paul is teaching us that we should learn to be content. We should be in all situations. We should learn to have faith, and we should learn that God, that Jesus Christ at the biggest acting ng katatagan. That's why this attitude ang kailangan, ang attitude natin ang kailangan din natin pag-uwi. Kaya mga kapatid, when your peace in your peace is being the Paul is sa Bisaya, natatandong, amen, natatesting, amen. You ask God, Lord, ano ba ang gusto mong ituro sa akin dito sa loob? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Nang sakit, Panginoon, ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo ay magpatuloy na aking maranasan. And after this, amen, pagkatapos
pagkatapos nito mga kapatid, sana lalabas sa aking bibig din na natuto akong maging kontento sa lahat ng panahon. Kaya ako po ay nakakaranas ng kapayapaan na nagpapatuloy sa akin. And seek peace and contentment in places of your concern sa ating Panginoon. At pangitaon na ito, sa pangitaon, at hangarin natin, amen, ang kapayapaan, ang contentment, ang mga ating kabagabagan, at ilapit natin sa ating Panginoon na sa in Philippians chapter 4 verse 7. Ano po bang sabi niya? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Maraming nagbibigay ng pag-aalala sa tao. Amen? Pero sa halip na mag-alala ka dyan, sa halip na wala mag-complain ka dyan, sa halip na hindi ka maging thankful sa sitwasyon, amen, na ikaw naging dahilan na nawawala yung kapayapaan na nararanasan mo. Ang gayon po, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na makay pasasalamat. Amen? You pray. Amen? Kapag ginawa nyo ito, listen to this, kapag ginawa nyo ito, there will be result. Bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang pag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo at ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Iingatan niya ang ating puso, iingatan niya ang ating pag-iisip. Always remember, brothers and sisters, ito ang pinakamahirap na kalaban natin, especially sa tayong mga nakapin. This mind is a war zone between good at saka evil. Ito ang kaya minsan nakakaranas tayo yan, hindi naman tayo tumatakbo, hindi naman tayo halos masyadong nagagalaw, napapagod tayo buhay. Ito ang nangyari ba? When times get tough, dito sa isip natin na to, anong gagawin natin sa halip? Sa halip, kapag overthink ka, mawalang kapayapaan, anong sabi yan? Mag-pray and present your request to God. At pag ginawa natin ito, the peace of God that comes, at mararanasan natin ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Kaya mga kapatid, before po tayo tapos, especially sa mga kapatid na ito, para mga iso na ito, mga first timer karon, sa mga iso na ito, mga kami sa Jensen, kung sa mga iba pa, ang mga kasama natin ngayon na new inmates, marahil bagong dating dyan sa jail at invite kayo to attend the Bible study. I just want to gusto ko po sana mga kapatid na tanggapin ninyo ang ating Panginoon sa inyong buhay. At bayagan niyo po ako mga kapatid na ilid kayo sa isang prayer, sa isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Wala pong it is an offer na kailanman ay hindi tayo lugi, but soon we realize na ito ang pinaka-best offer na ating tinanggap sa ating buhay. It is accepting Jesus Christ sa ating mga buhay. Okay. Now, let us bow our heads. Sundan niyo po ako. Ama namin nasa langit, kami po, Ama, nagpapasalamat sa oras na ito na kami, Ama, ay nakapakinig ng inyong salita. Sa oras na ito, Ama, salamat dahil kami po ay nakatanggap ng imbitasyon sa pagtanggap sa iyong bugtong anak na si Jesus. Sa oras na ito, Ama, hilig po namin na kami po, Ama, ay patawarin sa aming mga pagkakasala. Maging ito man ang maisinadya o hindi sinadya. At ngayon, Panginoon, Ama namin na sa langit, tinatanggap po namin ang aming Panginoong Kristo sa aming buhay bilang aming tagapagligtas. At Panginoon, sa oras na to, Ama, ikaw po ang mamuna sa aming mga buhay. Isulat mo po, Ama, ang aming pangalan sa aklat ng buhay. At
Panginoon, ang aming Diyos, mula sa oras at araw na ito. Ikaw, Panginoon, ang papurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pabayaan niyo po kung ipag-pray ko kayo. Ama namin na sa langit, kami po ang magpapasalamat sa pag-ibig sa puso ng aming mga kapatid na tumanggap sa iyo. Panginoon, alam po ninyo ang sitwasyon ng batis. We just pray, Lord, na ikaw ang kumilos sa kanila. Magpakilala ka sa kanila. Makita nila, Lord, God, ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Maka-experience ng mga bagay na mas pagpapatatag pa ng kanilang pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, itong panalangin. Alam tayo magsabi ng Amen.